Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ka tayo with evidence. Naku po, may sumon si VP Sara. Oo mga kabibig, nayanig ang mga supporters ni VP Sara after ibinalita mismo ni VP Sara na nakatanggap siya ng sumon patungo sa sumon mula sa Office of the Prosecutor. Halam mga kabibig, sabi ng ilang netizen, ito na kaya ang unang hakbang para ipadakip sa ICC? Hala ka, ICC is coming to town. Yan ang komento ng iilang mga netizen ngayon na nawindang sila, natakot sila sa safety ni VP Sara. Kasi kahapon, or the other day, binulgar ni Senator Amy Marcos na may chismis na si VP Sara na ang target na isusunod ni Tatay Digong papuntang ICC. Siya na ang number 1 na kukuyugin nila na ipapakulong kasama ni Tatay Digong Duterte. So heto kabibig ang video ni VP Sara kung saan ibinalita niya tungkol sa sumo na kanyang natanggap. So makinig tayo mga kabibig ha. Ito na. Okay. Go. This ang kaso qualified human trafficking sa dating presidential spokesperson, Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpabagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Inikom po this one. Yes. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na kinain kay dating spokesperson at kay Harry Roque. Dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa amin. So yun kabibighan, narinig natin na sinabi ni VP Sara na nakatanggap siya ng sumon mula sa Office of the Prosecutor, mga kabibig. Sabi dito, this is the reason that all Duterte supporters must vote straight for PDP Laban and +2 to protect VP Sara. She is safe as long as she is still the VP. Ito na kaya ang unang hakbang papuntang ICC para kay VP Sara? Parang nakakataranta na talagang itong mga ginagawa ng gobyerno natin. Ito na ang simula na ipabagsak at kukuyogin nila si VP Sara papuntang ICC. O yan ha, yan ang mga komento ng ating mga netizen na parang ramdam nila na papuntang ICC na si VP Sara. O grabe naman, nakakatakot. Sana hindi maging totoo. Kasi sabi ni Amy Marcos na yan ang plano nila mga kabibig. Lurky naman. Heto mga kabibig ha, ito Attorney Panelo, magkakaroon ng matinding kaguluhan kapag inaresto ng ICC si VP Sara. So heto kabibig ang statement ni Attorney Sal Panelo hinggil sa issue na ito. Kasi pinag-uusapan talaga to after na binuko ni Senator Amy Marcos ang lihim na chismis. Mga kabibig, let's watch this. National Criminal Court o ICC si VP Sara Duterte. Yan po ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa pagkakasali ng pangalan ng Vice Presidente sa listahan po ng mga nais-arestuhin ng ICC. Narito ang balita ni Carla Villana. Sa gitna ng umiinit na usapin kaugnay sa investigasyon ng ICC laban sa kampanya kontra ilegal na droga ng nakaraang administrasyon, kinumpirma nga mismo ni Vice President Sara Duterte na kabilang siya sa mga personalidad na nais ipaaresto ng ICC. Ayon sa Vice Presidente, nabatid niyang siya ay target na rin ng ICC matapos mapansin ang paghihigpit sa kanya upang dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panig naman ni dating Presidential Chief Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, hindi na umano nakakagulat ang pagkakabilang ni VP Sara sa listahan. Giit ni Panelo, malinaw umano na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng mga makakaliwang grupo at ng ilang dayuhang interes na matagal nang nagbabalak pabagsakin ang pamilya Duterte at ang kanilang mga malalapit na kaalyado sa pamahalaan.
Matagal na naman nating alam yun na yung mga nandiyan sa gustong arrestuin. Kasama dyan si Inday, di ba? Months ago na yan Si Pato, General Danao, Aldayalde. Talagang yan, pakulo lahat yan ng mga, pakulo lahat ng mga trililing, yung mga kaliwa. Sabi puwets na sila Talagang gusto nilang pabagsakin grupo ng mga Duterte sapagkat yun ang nagiging sagabal sa mga kalukuhan nila, yung mga plano nila rito sa ating bansa. Kaya ang katotohanan din. At wala nang bago doon. Ang malaking tanong ngayon ayon kay Panelo ay kung makikipagtulungan ba ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest laban sa pangalawang Pangulo. Anya, hindi ito basta-basta tatanggapin ng sambayanang Pilipino, lalo na't batay sa mga survey at damdamin ng masa na nanatiling mataas ang tiwala at suporta ng publiko kay VP Sara. Isang indikasyon na maaaring magkaroon ng malawakang pagtutol sakaling ituloy ang nasabing aksyon. Harap ng mga pagtutol ng mayoriya, karamihan sa ating mga kababayan. Yan ang tanong yan. Correct. Tutuloy, di ba? O kayo'y atras. Kayo'y hindi umatras yan at ituloy nyo, maniwala kayo. Pag-aalo ang balat sa tinulupan nyo. Sabi ni Panelo, nakasalalay sa kasalukuyang True naman ramdam naman ng mga netizen at mga anti-Sara Duterte na iba ang lakas ni VP Sara. Iba ang lakas ng supporters ni VP Sara. At ramdam naman yan sa latest survey, di ba? Na lugmok ang survey ni BBM. Talagang kailangan nilang bumawi. At nagpa-survey sila na 60% ang nasiyahan sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang tangiri ba yun? Oo, mga kabibig. So kailangan talagang sagutin yung unang pinalabas na ratings na mataas kay VP Sara, tapos may sumagot na ratings din na nangunguna ang House of Representatives at kulelat si VP Sara, tapos may sumagot na another rating na mataas 60% na kumpiyansa ang mga tao sa gobyerno ni BBM. So dalawang ratings na puro flop si VP Sara kumpara sa isang rating na kung saan tumaas ang trust rating, ang satisfaction rating ni VP Sara, ngunit kay BBM ay lugmok na lugmok. So kailangan nila maghanap ng strategiya. Let's move on. administrasyon ang magiging tugon ng Pilipinas sa ICC. Kung ito ba ay makikipagtulungan sa ICC, gaya ng mga naging hakbang ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang palasyo kaugnay sa magiging hakbang ng gobyerno sa harap ng mga lumalabas na ulat hinggil sa arrest orders ng ICC laban kay VP Sara. Para sa Diyos at So yun mga kabibig, arrest warrant para kay VP Sara sa ICC. Putik na politika yan. Magmulang pumasok ulit ang Marcos administration, ang gulo na ng bansang Pilipinas, wala nang katahimikan, lalong gumulo. Yan ang komento na isang simula si BBM pumasok sa politika, wala nang kwenta, ang gulo na. Walang proyekto, buong termino niya, puro kabalbalan pinagagawa, puro pangungutang at ginamit patuloy na ginagamit para presuhin ang mga Duterte. Ito pang sinasabi ng netizen. Ganyan din sinabi nyo dati, pag si PRRD hinulis ng ICC, magkakagulo. Nung hinuli siya ni Torre, wala man lang nagawang hanggang rally na lang. Ngayon, andyan na naman si VP. Pag si Torre na naman maatasan, humuli sa kanya, wala din kayong magawa. Dahil lahat ng general na sundalo at pulis, nabusala na nitang balos-los. Pag gumalaw naman ang taong bayan, pinipigilan ninyo dahil daw magdeklara ng martial law si Bangag. Kung ganyan na lang lagi takot kayo kay Bangag, wala nang magawa talaga. Pagtatawanan na lang kayo ng mga bangag sa Malacanang. Yan ang komento ng iilang mga netizen na dismayado na. Nung si PRRD ang hinuli nyo, walang gulo kasi mahina na siya. Si Inday, pagtripan nyo para pare-parehas kayong may paglagyan na dyan na kayo makakagulo. Gusto talaga ng pamahalaan na guluhin ang Pilipinas para makadeclare ng martial law
para manatili sila sa kapangyarihan dahil wala silang makuhang simpatya ng mga tao. Yun ang ilang mga komento ng mga netizen hinggil sa issue na ito. So ikaw Kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Itong summon na natanggap ni VP Sara, ito ba yung unang hakbang para ipadakip siya ng ICC? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!